Anyways, ang mabuting balita na ating pagsasalusaluhan, hanguin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 17, simula talatang 5 hanggang 10. Luke chapter 17, verses 5 to 10. And the written word of God said, the apostle said to the Lord, increase our faith. He replied, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it will obey you. Suppose one of you had a servant roaming or looking after the sheep. Would he say to the servant when he comes in from the field, come along now and sit down to eat? Would he not rather say, prepare my supper, get yourself ready and wait on me while I eat and drink? After that, you may eat and drink. Will he thank the servant because he did what he was told to do? So you also, when you have done everything you were told to do, should say, we are unworthy servants. We have only done our duty. Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Sinabi ng mga alagad, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang pananalig sa Diyos. Tungkol ang Panginoon. Kung maging sinlaki man lamang ng buti ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabulod ka at matanim sa dagat, at tataniway ko sa iyo. Ipalagay natin kayo'y may aliping nag-aaraw at nagpapastol, kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, halika at nang makakain ka na? Hindi. Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at silbihan mo ko habang ako'y kumakain. Kumain ka pagkakain ko. Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa iyo, sabihin ninyo, kami mga alipin walang kapuluhan, tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Mga kapatid sa pananampalataya dito sa San Felipe Santiago Chapel, Bambang, Pasig City, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa Panginoon. At pwede mo po sa napakagandang presensya ng Panginoon at balita ko may misa naman ngayong pupuntang maya. Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. Pinagpalang hapon naman sa mga sumusubaybay sa Preaching the Living Word of the Lord program sa social media. Patuloy kayong pagpalain, samahan, gabayan at ingatan ng ating buhay na Diyos upang sa gayon ibubuhos ng Panginoon ang mga biyayang pagpapala buhat kay Yahweh El Shaddai. So ang ating po patalakay ngayong hapon ay pangangalasan kong pananalig at tungkulin. Sa English, faith and
Judy. Sabihin mo sa iyong katabi, friendship. Tandaan mo ito. Faith and duty. Anong sagot na katabi ninyo? Palakpakan natin ang word of God. At bilang panimula ng ating pamilya, kapag pinag-uusapan ang tungkol sa faith and duty, pananalig at tungkulin, ano ang napapaisip natin, mga kapatid sa pananampalataya? Ano po? Panaguin ang pananampalataya. Amen? But before anything else, balikan po natin itong tatlong nandaang ebanghelyo pinag-ubray natin. Sa Luke 15, 1-32, idiniin ng Panginoon Yesus ang talihara upang ating hanapin iyong mga taong nawawala. Hindi mga nagwawala. Amen. Kaya sa lahat na nandito sa loob ng kapilya ng San Felipe, Santiago, dito sa Bambang Pasig, nagpupurit at papasalamat sa Diyos. Nabitiyak ko kayong lahat na may pananalig sa Diyos. Gampanan ang tungkulin iniatang sa ating nabuhay ng Diyos. Then, sa Luke chapter 16, verses 1-13, isinaysay ng Jesus ang isang talihara upang tayong lahat na mga mabubuti ay maging masigasig. Masigasig saan? Sa pagkalungkat ng mga nagdaang litrato? Maging masigasig sa paggawa ng kabutihan. Ang hinga ng amen nyo. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. At itong nagdaang ebanghelyo, Luke chapter 16, verses 19-31, which is about the rich man and Lazarus, idiniin po ng ating Panginoong Yesus ang isang talihara upang tayong lahat ay matutong sagutin ang pangangailangan ng mga dukha o sa madaling wika, mga maralita. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. So, ito ang aking dalawang katanungan na dapat natin tandaan sa paksang ito. Unang katanungan ay, gaano kahalaga ang ating panalig sa Diyos? How our faith in God is important. Pangalawang katanungan ay, gaano kahalaga ang tungkulin iniatang sa atin ng Panginoon? How the duty God has given us as important. Gusto niyo po malaman? Kayo mga nanonood sa programa nito, gusto niyo po malaman? Amen daw sa iyo at nanonood. Pumili natin ang buhay ng Diyos. Now, gaano kahalaga ang ating pananampalataya o pananalig sa Diyos? Una sa lahat, higit sa lahat, pinili natin sa Panginoon na dagdagan ang ating pananalig sa Diyos. Yung parang wala ka nanalig.
ang aming pananalig sa Diyos. Amen? Sabi ng verse 5 ng Luke 17, increase our faith. Sa madaling wika, mga kapatid sa mananampalataya, tayo pong lahat ay napakaliit ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Kaya walang sa ating puso isipan ang ating pananalig at pananampalataya kay Kristo Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Noong tayo na naglakad si Pedro pati kay Kristo sa katuon kay Kristo. Maya't maya nang maramdaman niya na na malakas ang hangin at tumataas ang alon na silang lubog. Kaya napasigaw si Simon Peter, Lord, save me! Panginoon, iligtas mo ako. Anong sabi ng Panginoon? Pedro, kay liit ng napakaliit ng iyong pananalig, bakit ka pa nag-aalala? Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Amen po ba? Wasak dito sa video ko naman. Ewan ko kung ilan yung mga nanonood sa programa ito. Yan. Kapatid, friendship, katuwang, ka-prayer partner, ikaw ba ay napakaliit ang pananalig mo? Kapatid, huwag ka mawala ng pag-asa. Sa halip na ikaw ay magduda sa kagandahang loob ng Diyos, natitiyak ko ang kabutihang loob ng Diyos. Manalig ka, manampalataya ka sa Diyos, at tiyak ikaw ay giginhawa at magtatagumpay. Amen? Amen po ba? Palakpakan muna natin ang buhay ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Ano? Bakit tayo mag-aalinlangan? Meron tayong El Shaddai na tumawag, pumili at humirang sa atin upang tayo lahat ay maglingkod sa Kanya at higit sa lahat, isabuhay ang mensahe kapahayagan ng Diyos na ating pinagbubulay-bulayan upang ang salita inyong pinakikinggan at na pinahagi ko sa inyo, ipahagi rin, lalo na yaong mga wala ito. Palapakan natin ang mga Diyos. Pangalawa, say anything and it will obey you. Sabihin mo lang ang anuman ang nais at ito ay tatalima sa iyo. Sabi ng ating Panginoon, kung sila'y man lang kung siliit man ng buti ng mustasa ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyong magbunot ka at matayo sa dagat at ito'y tatalima sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. So sa katunayan, sa ating kapanahunan, kapag sinabi mo ikaw ay gaganda, magiging maganda ka. Amen. Yung tingin ko parang di interesado.
Pag sinabi mong ikaw ay gwapo, magiging gwapo ka. Wala yung brother ka. Amen? Kapag sinabi mong maligaya ka, liligaya ka na. Amen. Kapag sinabi mong ikaw ay baba ka, magkakatotoo ang binitihan mo. Amen? Salit ang sabihin mo yung mga salita na nagbibigay sumpa. Nako, kapatid, manalig ka. Kapag ang sinabi mo'y puro kabutihan loob, puro positibo, kung may pananalig na pananampalataya ka sa Diyos, yan ay tataniman siya. So yan ang dapat natin tandaan. So yan ang mahalaga para sa ating pananampalataya. Una, hilingin sa Diyos na dagdagan ang ating pananalig sa Kanya. Pangalawa, sabihin natin ang anuman at tataniman ito sa atin. Amen po ba? Now, gaano kahalaga ang tutuling iniataw sa atin ng Panginoon? How the duty God has given us has important. Gaano kahalaga itong tungkuling iniataw sa atin ng Panginoon? Una, ang ating tungkulin ay humayo at ipahayag sa lahat ang mabuting balita. Para hindi na nauupo sa kanya niya. Palapakan natin yung Panginoon. Anong sabi ng Panginoon? Mark chapter 16, verse 15 and 16. Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipakaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Go into all the world and preach the good news to all creation. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ang hindi sumampalataya ay parusa. Those who believe and is baptized will be saved. And those who have not believed will be condemned. Amen? Imagine niyo, yung mga walang pananalig sa Diyos, yung mga tao wala sa Panginoon, saan nakatuon? Doon sa training ngayon na manok na pula. Amen? Manok na pula. Alam niyo, yung tatang Just Another Woman with Love, yung originally sung by Anne Murray, habang tinignan ko yung English song, inisip ko, gawin ko kaya ng Christian version. Christian cover version on the sex song. So naisip ko, dinigpate ko na doon sa unang stanza, unang dalawang linya, akala ko'y bigo sa katayuan ko. Sa daigdig na mas limuot, wala nang pakas. Amen? Ang chorus ito, hindi lamang sa tinapay nabubuhay tao, kundi sa salitang nasa bibig ng Diyos. Lumapit kayo sa akin, kayo napapagal at nabibigatan sa inyong pasagin. At kayong lahat ay papapahingahin ko, sabi ng ating Panginoon Jesus. Amen! Nang pinakatinawag ng
Diyos, gampanin natin ang humayo sa buong daigdig at ipangaral ang mabuting balita. Kaya mahalaga ang salita ng Diyos sa inyong pinakikita. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Mahalaga itong ibanghelyong inyong pinakinggan na galing sa bibig ng lingkod ng Diyos na mga karamihan ngayon ay kapatid, friendship, katuwang, kapalalanginan. Believe it or not, God is always be with you forever. Sa mundo, walang forever. Kay El Shaddai, my forever. Pangalawa, ang tungkulin ng mga tinawag ng Diyos ay magpalayas ng sa mga espiritu at magsalita ng ibang wika. In the of Mark chapter 16, sabi ni Jesus, those who believe will accompany signs that you have. In my name, they will drive out demons and they will speak in new tongues. Ang bawat sumasampalataya ay magkakaroon ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sabi ni Jesus, sa pangalan ko'y magpapalayas sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Amen. Bilang mga taong napuspos ng Espiritu Santo, gampanin natin ang i-drive out ang tiyaglong gumugulo sa isip ng tao at magsalita ng ibang lengguwahe. Kaya mahalaga po yung ating isinasagawa. Kaya may pananalig eh. May kasamang pananalig. Amen? Anong sabi ng salita? Anong sabi ng sulat? Anong sabi sa sulat ni Santiago? Patay ang pananampalataya, walang kalapit na buhay. Amen. Yung mga hindi pumalakpak, Amen? Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Pangatlo, ang tungkulin ng mga tinawag ng Diyos ay pagalingin ang mga may sakit at karamdaman na mapatungan ng ating mga. Saan ko puminango? Mark chapter 16 verse 18. Sabi ng Panginoong Jesus, they will pick up snakes and drink deadly poison. They will not hurt at all. And those who have sick people who touch my hand will be healed. Hindi sila maano, dumampot na ng ahas o uminom ng lason at gagaling ang mga may sakit na mapatungan na kanilang. Amen. Now, kapag mayroong karamdaman sa inyong mga kapitbahay, may mga tagapangaral ng Ebanghelyo ang handang ipanalangin upang
lahat ng mga may karamdaman at sakit ay lubos ng pagaligin Amen. sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen po ba? Kapatid, friendship, katuwa, papananalingan, sa kasalukuyan, lagi tayong handa pagdating sa mga taong nangangailangan ng panalangin. Amen. Kaya mahalaga yung MPG. Kaya, bago dumating ang araw ng iyong prayer meeting sa dahon ito, a day before your afternoon prayer meeting, on the following Thursday, kapatid, friendship, katuwa, kapananalingan, umpisan yung mga akay ng mga tao nais makilalang lubos ang Panginoon. Kung may mga mahal sa buhay na pupunta kayong tahanan na may karamdaman, ipanalangin ninyo na mapatungan ng inyong mga kamay lahat ng may karamdaman pakagayin ng Panginoon. Amen. Papanghuli kasi malapit na mag-5:45. Ang tungkulin po natin ay ang akayin iyong mga kaluluwang ibig tanggapin ang Panginoong Yesus sa buhay niya. Amen? Kagaya ng Christian cover version ng kantang hindi lamang sa tinapay na nabubuhay ang tao, kundi sa salitang nasa bibig ng Diyos. Think about it, mga kapatid. Yan ang kulang sa ating mga lingkod. Amen? Ang makapag-akay ng mga kaluluwang nais tanggapin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ang ating Panginoon Yesu Kristo. As I have said, you can start the MPG here in this area a day before the following Thursday prayer meeting. Bakit kamo? Yan ang challenge sa atin ng ating mga naturong lingkod. Makapag-akay at muling buhayin, muling pasiglahin ang mga taong patay ang kanilang panalangin at pananampalataya sa Diyos. Amen. Amen po ba? Palapakan po natin ang Panginoon. Sandaan po natin, gaano mahalaga ang tungkulin iyakan ng Diyos sa atin. Una, humayo at pangaral sa lahat ng mabuting balita. Pangalawa, kampanin natin na magpalayas daw sa mga espiritu at magsalita ng ibang wika. Pangatlo, kampanin natin na lahat ng maraming sakit na mapatungan ng ating mga kamay pagagalihin sa ngalan ni Jesus. At panghuli na dapat natin kampanin at dapat mahalaga makapag-akay ng mga tao nais makilalang lubos ng buong puso ang ating Panginoon Jesus. At bilang pagwakas ng mensahe ito, inanyayahan ko po kayo tumayo. Maliwanag na sinabi
ng banal na kasulatan. Luke 17 verse 10. Kami ay mga alipin, walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Kaya ang hamon ng Panginoon sa atin, manalig tayo sa Kanya at gampanan ang tungkulin iniatang sa atin ng Panginoong Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Taas ang inyong mga kamay at awitin natin, Lord, here I am to answer your call. Kami ang isipin panalangin. Repeat all over again. Lord, here I am. I will have everything. Just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my old self. I am for you. Taas ang inyong mga daladahan at ang inyong mga kahilingan sa panalangin, itaas ninyo at tayo'y lumulog sa trono na may kababaang loob. At kayo mga sumusubaybay sa Preaching the Living Word of the Lord sa online broadcast, taas ang inyong mga pangalan ninyo sa Panginoon. Alam ko maging kabigatan sa inyo ang inyong dinadala. Manalig ka sa Panginoon at kabitiyak ko patuloy ka pasasaganain ng buhay ng Diyos. Taas mong iyong kamay, sumabay ka sa aming panalangin at sila'y sasabay din sa panalangin. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin mo,
Diyos Amang makapangyarihan, lumalapit po kami sa iyong banal na harapan. Panginoong Yesus, patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin mo po ng iyong banal na dugo ang aming pagkatao mula ulo hanggang talampakan. Panginoong Yesus, salamat po at nasumpungan kita sa pamamagitan ng social media at maging sa mahigpit naming pangangailangan, O Diyos. Patuloy mo kami pasaganain. Kaya nga, Panginoong Hesus, tinatanggap ka namin sa aming mga puso bilang aming Panginoon at sarili naming tagapagligtas. Mananakop at manlubos ng aming buhay sa ngalan mo, Jesus. Kapatid, friendship, katuwang, kapanalangin, kung kayo po ay nanalangin, patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, lalo na sa preaching the living word of the Lord through social media. Iyak ko po na patuloy tayong samahan, ingatan, at gabayan ng Panginoon sa ating pang-araw-araw na buhay at sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ikaw at ang iyong sambahayan ay magiging buhay na kasangkapan sa paningin ng buhay ng Diyos. Taas ang iyong mga dadalahan mga kapatid sa mananampalataya. Diyos ko mga kapangyarihan, maraming salamat sa iyong respect na patuloy mong kaloob sa bawat isa. Pagpalain mo po, O Diyos, ang mga nagtabuyan ng gawain dito sa lakang ito. Mula sa coordinator hanggang sa pinakamabang lingkod, kasama mga awing manuluto, lahat ng mga nagsusuporta sa iyong pagawain dito sa lakang ito, at mga sumusubaybay sa social media broadcast na ito. Patuloy niyo pong pagpalain, sundan po ng iyong matanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at kapapala. Pagpalain po at paspasan ng kanilang mga hawak, ang mga prayer requests na nakasulat sa munting papel ng kanilang mga kahilingan. Inaamin po na lahat ay answered prayer. Paspasan ng kanilang mga alat ng Diyos, ibalik sa kanilang resulta kasi sinibigat sa mga apaw. Maging ang kanilang mga dadalahan, di ko nagpapagin ang kanilang mga hawak. Pasagot at pagpalain. Gamitin mo bilang mga sangka upang ang sinong mga hawak ay sundan po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang umpay na pagpapala. Maraming salamat po. Ito po ang aming salot na langit kaysa ng panalangin ng aming inabibig si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit sa ngalan ng aming Panginoon Jesus, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.